Well, una sa lahat, pasalamat muna ako sa Panginoon sa blessing na yung ating ministry ay na-extend natin kahit sa ating trabaho, sa ating mga kasama sa trabaho. Blessing kasi nga uh, nagkakaroon tayo ng opportunity na ma-share ang gospel hindi lang sa kalsada, kundi sa kahit dito sa ating trabaho. Okay? So having said that also mga kapatid, hope makasama kayo sa Thursday, alas 7 ng gabi sa street preaching natin doon sa Antipolo. Ginagawa na natin yan every year doon sa Alay Lakad. So this time gagawin din natin yan alas 7 ng gabi doon sa Antipolo. So mamigay tayo ng tracts, dalhin ninyo yung uniform ninyo na puti. Tapos dahil hindi pa tayo nakapagpaprint ng bago, uh, yun na lang muna. Tapos yun, 7 p.m. tayo street preaching, then siguro matapos tayo ng by 9 or 9:30. Magre-rent na lang tayo ng van para isang sabay-sabay na lang tayo. Tapos kakaroon tayo ng family camp mga kapatid sa April 15 and 16. Check ko lang yung attendance tuloy. Ang date, April 13, no? Tama ba? June pala, June, hindi April. June 15 and 16. June 15 and 16, magkakaroon tayo ng overnight or probably 2 days na family camp. So, ihanda nyo na, i-block nyo na yung schedule mga kapatid. Finalize na lang natin ang final venue. Pero ang ating initial na venue ay doon po sa Tanay, yung private na resort doon. Tapos meron tayong bisita from Norway, from Netherlands, mag-ama, si Barry Hibbert. Matagal na natin kaibigan niya si Barry Hibbert. Parehas natin ang posisyon and gusto nilang umattend. So darating sila ng June 13, at uuwi sila ng June 21. So makaka-attend sila sa atin ng June 15 and 16 sa ating family camp. Ipag-pray po natin yan para exciting po yung mga ministry. So, dahil may mga work tayo mga kapatid, I understand na may mga work po tayo, okay lang kung hindi kayo makapag-leave at that time or kung maaari siguro, mga kapatid, mag-schedule nyo na ang leave ninyo ng June 15 and 16. That's Saturday and Sunday. Kung pwede naman, no? Wala namang tayong uh, kung sakaling available lang naman tayo. Okay. So far, yun lang ang ating abangang event, mga kapatid. That is June 15 and 16. That is our family camp. At the same time, conference. Meron tayong mga Bible teaching doon. We'll talk about doctrine. We'll talk about family. We'll talk about everything na pwede natin matutunan po sa buhay natin. Okay? So, yun lang naman po yung aking announcement sa ngayon. Then, this coming Thursday, yung ating street preaching, alas 7 ng gabi hanggang 10 p.m. Pwede kayong magdala ng tinapay, dala ng kanin, tapos may mga banner naman tayo mga kapatid. Okay. So, this time po ang ating lesson is about the figures of speech, mga kapatid. Si-share ko lang yung aking screen. So, isa po sa siguro paki-message na lang yung mga kapatid na makakala nila walang klase. Wait lang mga kapatid. Okay, so figures of speech.
Wait lang, ayusin ko lang yung schedule. Aking ano. Naka-share ba ako ng screen? Hindi ako Hindi. naka-share ng screen. Paano ba? Nakikita din kayo. Ayan. So, figures of speech, mga kapatid, ito ay isa sa ginagamit ng Diyos para maintindihan natin talaga yung Bible. So, originally, talagang ang purpose ng figures of speech is to convey the message, mga kapatid, no? Para dalhin ng message sa tao. So, sa ating study na ito, mafi-figure out natin, mga kapatid, na bakit gumagamit ang Panginoon ng figures of speech na to. So, isa sa mga fig, uh, pag-aaralan natin, mga kapatid, is yung figures, types, and shadows and similitude. And then I will give an example mamaya sa mga figures of speech na ginagamit ng Bible. Okay? So, have you ever wondered what the difference between a parable, a proverb, a fable, an allegory, a type, or a symbol was? Did you ever wonder what the difference between a simile, a metaphor, idiom, oxymoron, ellipsis, irony, and climax na ginagamit ng Bible sa iba-ibang paraan, no? Kaya minsan, sinasabi nila, kaya mga kapatid, may history ang figures of speech na ito. Una, it was easily understood by many people. Like sa panahon ni Jesus Christ, gumagamit siya ng parables. Okay? Tapos pag gumagamit siya ng parables, ine-explain niya kung ano yung nasa parable. So at the time, sa konsepto ng mga Hudyo, naintindihan nila kaagad ito. So ibig sabihin, wala pa silang corruption until pumasok itong mga Greeks. Ang mga Greeks kasi, in-apply nila ang parable, pero ginamitan nila ito ng mga uh, iba-ibang meaning. Kaya mapapansin mo may Greeks pero may nilalagyan nila ng meaning. In fact, ginagamit din yan, mga kapatid, ng mga churches ngayon, like yung church tinawag nilang ecclesia. So ecclesia means church. Ganon. So nilalagyan nila ng mga meanings ang single word, tapos ang meaning na ang nag-explain. So noon, pag gumamit ang Panginoon ng parables, types and shadows and similitudes, it is understood by the majority until pumasok ang Greeks at saka mga Romans. No, nung pagpasok ng mga Greeks at saka mga Romans, nagbago na. Kaya ang resulta ng ating mga Bibles ngayon, lalo na sa mga modern versions, inexplain na nila ang Bible into their own understanding and kanilang meaning. So, kaya sa mga mapapansin po natin ngayon sa mga churches, sa mga pastors, lalo na pagka yung pastor ay talagang pinangangalandakan niya na graduate siya, doctor siya, nag-doctorate siya, at saka nag-master siya ng Greek, mapapansin niyo sa kanilang mga preaching na hindi sila makapag-preach na walang Greek. So halimbawa, kukuha sila ng word na baptism. Gagamit sila sa tawagin nilang baptizo, meaning ganito, ganyan. So ang isang word, pinatakbo nila ng another meaning hanggang sa another, ang isang word, ininterpret nila ng isang meaning, tumakbo sa isang meaning, hanggang sa ang interpretation ay magkaiba na siya kaysa doon sa word na ginamit. So, ganun yung history nung pag-change po ng figures of speech. Pero sa Bible, ang figures of speech is may purpose siya.
These are examples of figures of speech used in the Bible. Many portions of the Bible are written in figurative language, making something seem hard to be understood, but God didn't give us His word to confuse us. He uses figures of speech to paint pictures for us to emphasize his points, etc. So yun ang purpose ng figures of speech, to give a wider approach ng understanding, hindi para ma-confuse tayo. Kasi kung ang Bible ay binigay ng Diyos para ma-confuse tayo, hindi na natin maintindihan kung ano ang Diyos. Hindi natin maintindihan kung ano po yung salita niya if we are going to interpret it. For example, there are types, shadows, figures, similitude, numbers, and parables. So, isa sa mga halimbawa niyan yung mga types, for example. Ano bang halimbawa ng mga types sa Biblia? Si Satan, for example. Si Satan ay tinawag na roaring lion. Okay? Tingin tayo ng verse, example lang mga kapatid ng mga ano. Para makita po ninyo. Magkuha ko ng quote tayo ng verse. Okay? Ipakita ko sa inyo yung verse, mga kapatid. King James Bible. Punta tayo sa King James Bible. Okay? So, for example, type, si Satan ay tinawag siyang roaring lion, mga kapatid. Okay? Share ko lang yung aking screen. Si Satan ay tinawag siya sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, sabihin na adversary means kaaway, the devil, as means simile, ginagamit, roaring lion. Okay? Napansin nyo kanina yung figure of speech is as, yung as. Pag sinabing as, hindi talaga siya yung meaning na yon. Kasi ang lion sa Bible ay si Jesus Christ. So kaya tinawag yung simile, mga kapatid, is as a roaring lion kasi hindi naman talaga siya yung lion. Ang lion talaga si Jesus Christ. He is the lion of the tribe of Judah. Okay? As a roaring lion. So, yun yung mga ginagamit ng Bible, mga kapatid, na to compare things, no? Para ikumpara ang isang bagay. Isang halimbawa diyan ay uh, isang halimbawa na ginamit na figures of speech, mga kapatid, yung sa tabernacle. Okay? Sa tabernacle, mga kapatid, meron siyang at least 8 divisions. Okay? Try kong magkuha ng picture about tabernacle para ma-explain ko sa inyo, mga kapatid. Okay? Right. Tingnan natin kung sana, hopefully, makakuha tayo. Ayan. So, ang tabernacle, akala natin structure lang siya, pero meron siyang figures na ginamit dyan. For example, ang tabernacle, nakikita niyo yung aking screen? Nakikita niyo ba, mga kapatid? May kausap pa ba ako dito? Nakikinig po kami. Okay. Thank you, sis. Thank you, ma'am. Alright, so yung figures, yung tabernacle, for example, itong tabernacle, hindi siya basta-basta lang kinreate as a structure for Israel. Itong tabernacle was created as a figure of the Lord Jesus Christ Himself. Okay? Because ang tabernacle ay part siya, mga kapatid, ng Feast of Israel. Makikita po natin sa entrance pa lang, yung curtain, meron niyang sukat, mga kapatid, at ang ang curtain na yan, ang pinto na yan, ang gate na yan, speaks of before ka mag-enter dito sa tabernacle na yan, ay kailangan
una, Israel ka lang. Member ka ng Israel. So, hindi ka pwedeng masok dyan na hindi ka part ng Israel. At, isa lang din ang pwedeng pumasok dyan, high priest ang pwedeng pumasok. Okay? Although Israel ay allowed sila dito sa part na to, allowed sila sa part na yan, pero ang pwede lang pumasok dito sa loob, sa pinaka-holy of holies, sa dulo, ay ang high priest. So, ibig sabihin, ang ang gate na to, ang entrance na to, ang pwedeng pumasok lang dyan ay mga Hudyo. Once na pumasok dyan ang hindi Hudyo, automatically mamamatay siya. So makikita natin yan sa Exodus. And then, pagpasok dyan, meron tinatawag na brazen altar. Itong brazen altar, mga kapatid, okay? Itong brazen altar, dyan sinusunog ang dugo ng animal. Okay? Diyan sinusunog ang dugo ng animal at once na maamoy ng Diyos itong usok na ito, automatically mako-covered na ang kasalanan ng entire Israel. Okay? So this speaks, mga kapatid, akala natin walang meaning yan, but that speaks of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ became a burnt offering, not literally na pumunta siya sa impyerno, but the burnt offering, a sacrifice na inoffer ng Diyos. Kasi kailangang ma-burn po yung blood. No? Ang picture is the blood of Jesus Christ. After sunugin, mga kapatid, ng high priest itong dugo, pupunta dito ang high priest sa laver na to, yung tinatawag na brazen laver. Okay? Ang laver na to ay kailangan matining ang tubig dyan, malinaw ang tubig na ang high priest, pagtingin niya sa tubig, makikita yung kanyang mukha. So makikita mo that the laver here is the picture of the Word of God. Okay? So picture siya ng Word of God by cleansing the high priest. At pag once nakita ng high priest na madumi ang kanyang mukha, lilinisin niya, maghilamos siya dito sa brazen laver. Okay? Di ba ang Bible ay pinicture din siya na Mark, mirror. ayun natin naman, naka-live siya. Ngayong Yan. 6 na. Oo Oh, nga, may kanina nagsimula na. naka-live nga. Ay, ala. Naka-live na tayo, Sister Margie. Okay. Thank you, Sister Margie. Okay. So brazen laver, mga kapatid, dito huhugasan ng high priest ang kanya pong mukha. So kung titingnan mo mabuti, mula dito sa gate hanggang dito, always picture yan sa ating Panginoong Hesus. Yung tubig, nilarawan sa Word of God, at ang high priest, nilarawan kay Jesus Christ. Lahat yan hanggang sa makarating dito po sa Holy of Holies. Okay? Ito yung court of the tabernacle, ito yung sa loob, golden candlesticks, yung table of shewbread, hanggang sa Holy of Holies, yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, why is that, Brother Arnel? Bakit po tinuro yan sa Old Testament? Hindi nila naintindihan ang structure ng Diyos, bakit kinreate niya ang tabernacle. Kasi ang tabernacle, diyan po mangungusap ang Panginoon sa Israelites. You will notice here, mga kapatid, na ang tanging makakapasok lang dito sa holy place, sa Holy Holies, a high priest. Okay? So ang tanong, noong namatay si Jesus Christ sa cross, na-abolish na itong tabernacle. Kasama na sa na-abolish ang tabernacle. Why? Because the perfect sacrifice ay naialay na, which is the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi na kailangan nating magtayo ng tabernacle, hindi na natin kailangan magtayo ng brazen altar, hindi natin kailangan magtayo ng brazen laver para makarating sa Diyos because totally it has already been abolished. So mapapansin po ninyo, sa loob pa rin ng religion ngayon, sa religion, ginawa pa rin nila ang pattern nito. Yan. May gate, especially sa mga Katoliko, meron pa silang sunugan dyan, meron pa silang tubig, yan, may kandila, may tubig. So totally, ang religion, ginaya nila yan.
because of the influence po ng interpretation ng mga Grecians at saka mga Romans. So, ang influence natin sa forma ng simbahan natin ngayon, sa common na mga churches, na may altar, merong laver, merong pulpit, totally galing po yan sa Roman pattern. Bunga yan ng interpretation sa tabernacle. So, ang question, may tabernacle pa ba ngayon? Wala na po. Dahil ang tabernacle is na-abolish na siya when the Lord Jesus Christ died. Okay? So, meaning, ang ating pong naabutan ngayon ng mga organizations, forma ng simbahan, yung structure ng simbahan, galing po yan sa interpretation. In which, ang tabernacle ay hindi po yan simbahan. Okay? Yan po ay structure na binigay ng Panginoon. Yan po ay nilikha ng Diyos na structure para ang tao ay makita niya ang salvation ni Jesus Christ. Kaya tingnan po ang twisting ngayon. Ang twist ngayon is ang tabernacle o building or church building, ginawa nilang way para ma-save ang tao, which is very wrong. Why is that? Dahil resulta po yan ng interpretation na ang tabernacle is not the church. The tabernacle is a figures na binigay nila. Parang figure ba? Figura. No? Figure. Parang mga figurine, mga ganon. So, nilikha lang ng Diyos yun para sa Israel. Ang problema, ginawa pong uh, uh, pattern, no? Nearly 3,000 years ago ng mga Romans sa mga Grecians. So, mapapasin mo na everything, ang lahat ng applications ngayon, ang ginagawa ng mga simbahan ngayon ay interpretation na siya ng scripture. Hindi na siya talaga yung literal. Kasi kung tabernacle ngayon, imagine mo, no? Imagine mo kung ang tabernacle ngayon ay applicable pa siya. Hindi ang ingay ng mga simbahan ngayon kasi may magdadala ng baka, magdadala ng kambing, magdadala ng kalapati. So, basically, figures lang talaga siya. Kaya napapansin mo, kaya palang question ko noon, nung pagdating ni Jesus Christ sa templo, tinaob niya ang mga lamesa ng mga tao na nandun. Nung bata ako, napatanong ako, bakit tinaob ni Jesus Christ yung templo? Bakit sinira niya yung templo bakit niya pinagtataob yung nasa templo? Wala ba siyang galang sa simbahan? Ganun ang thinking, ganun, nung bata ako. Bakit niya tinaob? Yung pala, at that time, abolished na yon yung tabernacle. So meaning, wala na yon. Matagal, it has been long gone, mga kapatid. Ang problema, kinonvert lang ng mga Hudyo into religion. Kinonvert nila into temple para magkaroon sila ng hanap buhay. Madaling salita, masakit mang sabihin, mga kapatid, na ang mga simbahan na ating mga inaatinan ngayon na regular na mga churches, it has been patterned upon this system. No? So, kaya mapapansin ninyo, mga kapatid, lahat ng mga preachings and everything, galing siya sa figures. Interpretation po ng figures. So let's go ahead sa ating post line. And then shadows. Ano po yung shadows na yan na tinutukoy? Ano po ang figures and then similitude and then numbers? Sa ating study, mga kapatid, eventually, tuturo ko sa inyo ano ang meaning ng mga numbers. Number 1, ano bang meaning nun? Number 2, ano bang meaning nun? Number 3, meron siyang significant meanings sa Bible. So kanina diniscuss natin yung types. Ano naman po ang shadows? Ano po ang halimbawa po ng mga shadows na ating pong nakikita sa Biblia? Ang isa pong halimbawa ng mga shadows na nakikita natin sa Biblia, mga kapatid, is yung tinatawag na ano bang example ng mga shadows na ginagamit sa Old Testament? Yung serpent, no? Yung serpent, mga kapatid, na inangat ni Moses, no? Inangat ni Moses, at kapag kayong mga may sakit, titingin sila doon sa serpent,
yung brazen serpent ni Moses, gagaling sila. Yun ay shadows, mga kapatid, na only applicable in the Old Testament. Okay? Kasi mahilig ang mga Hudyo sa signs. So ngayon, fast forward, ginagamit yung mga symbols na yan, yung mga shadows na yan, ginagamit yan mga kapatid ng mga churches as a symbol daw ng kapangyarihan ng Panginoon. So may mga ano pa sila, may mga trumpets na gamit sa church, may mga uh, uh, yung damit, no? Yung mga damit gagamitin nila katulad si Kibuloy, di ba? Sila Kibuloy, kapag humawak ka doon sa kanyang damit, kapag humawak ka doon sa TV, kapag humawak ka doon sa mga relics na yan, ikaw ay malilinis at gagaling ang iyong sakit. So, sa Old Testament, yun ay mga shadows, mga kapatid, na pwede silang gumaling talaga, literal sa Old Testament. Isa pa ang mga shadow diyan, mga kapatid, is yung uh, blood. Okay? In which siguro iba sa atin dito ay guilty, no, mga kapatid. Yung blood sa Old Testament, yung Passover, nilagyan ngayon, mga kapatid, nilagyan yan ng dugo ng hayop. Kasi pag dumaan ng angel, mga kapatid, ang panganay, ang bahay na may dugo, yan ay hindi mamamatay yung panganay kapag dumaan yung angel. Ngayon, makikita mo yun sa mga bahay-bahay. May makikita ka sa mga bahay-bahay na this house is covered by the blood of Jesus. May nakikita ba kayong ganun? This establishment is covered by the blood of Jesus. This car is covered by the blood of Jesus. Ganun ang mga figures, mga shadows na ginamit. One time lang nangyari yun sa Old Testament. Na ang blood, kapag nakita ng angel na may blood sa iyong doorpost mo, hindi isislay ang panganay. So, one-time event na nangyari na it can never be repeated sa ating panahon. Okay? So, sa ating panahon, ay ano pa lang ibig sabihin ng the blood na covered, Brother Arnel? So, ang blood na kinover ni Jesus Christ, mga kapatid, hindi bahay, hindi kotse, hindi yung nakatira sa bahay. Ang covering ng blood ni Jesus Christ when he died on the cross is the entire world itself, is the entire people na nagkasala, namanan niya ang kasalanan doon kay Adan, kay Eva. So, ang nangyayari kasi ngayon, ginagawang pampaswerte, no? Ginagawang pampaswerte ng mga Christians yung paglagay nila na this blood is covered by the blood of Jesus. Para daw hindi makapasok ang demonyo, para hindi daw makapasok ang malas, tayo as Christians, hindi tayo naniniwala sa malas. Walang malas, mga kapatid, sa Christians, no? Hindi tayo naniniwala dyan. Everything is God's permission. Whether pagsubok man yan, whether blessing man yan, whether trials man yan, whether sa business man yan, mahina man ang business, malakas man ang business, hindi tayo naniniwala dahil may swerte, no? Mga iba pa, mga. So marami talagang figures, for example, sa mga ano ba yung ano ng mga Muslim? Ng mga Chinese. Mga ano ba yun? Ano bang tawag doon? Sa mga Chinese, yung Feng Shui, no? Itong kailangan ganito ang forma ng bahay, kailangan nakasentro, kailangan nakaganito ang bahay, swerte. So, hindi po nagdedepende diyan, mga kapatid, no? Mga kapatid, ang success na isang tao, kahit Christians, nagdedepende yan sa kanyang kasipagan, no? Hindi dahil sa swerte. Wala, hindi tayo naniniwala sa swerte, no? So actually, yung mga bagay na yan, they converted the figures in the Bible into some kind of a uh, relics, no? Yung bang, ano bang tawag doon? Yung bang, they're trying to explain everything by shadows and figures. No? Kaya mga mga mga
lalo na sa mga Romans, mga Catholic, mahilig sila sa mga ganyang mga figures eh. Kaya pati mga Muslim, no? Pati mga Chinese, pati mga Buddhism, no? They always believe on symbols and shadows na wala nang relevant sa ating panahon. Tayo as Christians, we don't believe on swerte, we don't believe on uh, yung mga bagay na yon. We believe in faith, no? Wherever you are now, sa iyong kalagayan sa iyong buhay, because there was a time in your life na meron kang pananampalataya that God will bring you there. Ganun siya, hindi siya yung dahil sa swerte, no, mga kapatid. Now, let's go back sa ating pong slide. Okay? So, overview lang naman po ito, mga kapatid. I-explain ko sa inyo ito sa Sunday, itong mga samples, mga verses in comparison, mga kapatid, sa uh, sa Bible para maiunawaan natin how to study the Bible. So discuss natin yung types and shadows and figures, mga kapatid, yung mga figures of speech na ginagamit po sa Biblia. Ibibigay ko sa inyo yung mga sample verses, mga kapatid, yung similitude, for example, ano bang halimbawa ng mga similitude na ginagamit? I'll give example, mga kapatid. While magko-quote tayo ng verse, i-open ko lang yung Bible. Okay. Give you one of the examples na very known to many, mga kapatid, is yung wait lang. Napin ko lang yung verse. Ito, 2 Corinthians 11. Okay. Okay. 2 Corinthians 11:14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Okay? Angel of light. Okay? Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So kung merong angel of light, okay? And then itong kanyang ministers, si Satan din ay meron siyang mga ministers na nag-transform as the ministers of righteousness. Meaning, they are not true ministers of the gospel. Okay? Ginamit ang similitude dito, mga kapatid, is to twist the truth about who really are the ministers of the Lord Jesus Christ. Because the time ni Apostol Pablo, merong mga peking mga ministers na nag-transform sila into ministers of Jesus Christ. So ang ginamit dyan ay angel of light. Okay? Ginamit po na figures dyan ay si Satan with himself transformed into an angel of light. Okay? Sa Old Testament, sino po ba yung angel? Sino yung angel sa Old Testament? Ang angel sa Old Testament ay si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ ay inilarawan siya sa isang angel na nakipagbuno doon kay Jacob. Okay? And Jesus Christ himself, many times in the Old Testament, nagpakita siya as angel, no? Then at the same time, nagpakita siya as light, mga kapatid. So, si Satan, he's trying to twist it, okay? The devil is trying to twist it to show himself that he is the light himself. He is the angel of light. At meron din siyang mga ministers. Okay? Meron din siyang mga ministers. Makikita natin
na minister din kuno sila ng righteousness. In fact, makikita natin meron ding another Jesus. Kita ko lang sa inyo yung mga verses. Ayan po, 2 Corinthians 11:4. For if that cometh preacheth another Jesus. Okay? So, ibig sabihin, during the time nila Apostle Pablo, may mga tao doon na nagpipreach na sila contrary to the truth. Contrary to another Jesus. And don't you know mga kapatid, na itong another Jesus na tinutukoy po dito mga kapatid, ay leader po ito ng mga Hudyo. Sila yung mga nasa forefront na tinataas po ng tao. And these are the Pharisees, mga kapatid. Okay? So sabi ni Paul, whom we have not preached, or if ye have received another spirit, which ye have not received, or another gospel. So makikita natin, yung angel of light, meron din po another Jesus, meron din another spirit, meron din another gospel. So these are contrary, mga kapatid, sa na ginagamit na word to emphasize that there is something here that is contrary to the truth. For example, nagpipreach ng another Jesus. So, sa kabilang grupo, napipreach sila ng another Jesus, another spirit, another gospel, which is, may gospel talaga sa Bible. Meron talagang Jesus Christ sa Bible, pero may mga taong nagtuturo ng another Jesus, another gospel, because that is the result of misunderstanding the scripture itself. So dahil po, under the time, sa time ni Apostle Pablo, under ng Romans, everything has been translated and interpreted. So next Sunday, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung yung pagka-change talaga mismo at pag-remove nila ng word at pag-add ng word for the understanding of itong pag-twist nila sa verse na tumamatin. Kasi during the time po ni Jesus Christ, as you all know, during the time po ng ministry ni Jesus Christ, may mga tao talagang nagtuturo na ng another message na contrary against sa scripture. For example, yung pinag-usapan natin yung hell. Yung hell, mga kapatid, na tinutukoy sa Luke 16 ay yun yung ginamit na figures doon ay ang Abraham's bosom. Okay? Ginamit na figures doon ng speech is Abraham's bosom. So, ang Abraham's bosom, mga kapatid, ininterpret yan ng mga pastor as paradise. Magkaiba yung paradise sa Abraham's bosom. Ang Abraham's bosom is a figures of speech na ginagamit, meaning, from the bosom of Abraham. Ganon siya. Pag sinabi natin from the bosom of Abraham, literally galing sa seed ni Abraham. Okay? So bakit si Lazarus ay nasa Abraham's bosom? Bakit ang rich man nandun sa hell outside of Jerusalem? Kasi yan yung picture ng ang rich man ay hindi siya Hudyo, pero itong si Lazarus ay Hudyo. So ano yung figures of speech na ginagamit doon? Meron talagang judgment between the Jewish and the hindi pure na Jewish. Okay, mga kapatid? Kasi ang mga Pharisees, hindi talaga sila Hudyo. Hindi sila pure na Hudyo. Sila yung mga Roman plot ng mga Romans. So, hindi talaga sila totoong mga galing sa lahi ni Abraham. I'll give you example. Bakit ko nasabing hindi sila galing sa lahi ni Abraham? Let's go sa John chapter 8. John chapter 8. Kung kayo po yung nakasunod sa akin, no? John chapter 8. Sa John chapter 8, merong tatlong klaseng father ang binanggit po dito. Okay? Unang father na ginamit is in verse 19. Okay? Then said they, nakashare ba ako ng screen? Hindi ako na-share ng screen, no? Wait lang, sorry, mamatid. Okay. Tatlong father ang binanggit sa John chapter 8.
One is the Father, the Heavenly Father, binanggit po dito. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. Meaning, hindi nila kilala ang Father ni Jesus Christ. Okay? The second Father na binanggit po dito ay si Abraham. Okay? In verse number, pakita ko lang sa inyo, in verse number, let's go here, verse number 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Then answered him, We be Abraham's seed. Okay? Sino ang kausap ni Jesus Christ? Mga Hudyo, ayan in verse number 31. So, pag sinabing Abraham's seed, this is in relation to the Abraham's bosom. Diba? Kasi anak sila ni Abraham eh. Galing sila sa seed ni Abraham. Okay? So, ito yung mga Hudyo. Abraham's seed. Merong mga tao during the time ni Jesus Christ na hindi sila galing sa seed ni Abraham, but galing sila mga kapatid sa seed ng ibang seed, which is ibang lahi in verse number 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. Obviously, hindi ito father na heavenly. Obviously, hindi ito galing kay Abraham, kundi galing sila sa ibang lahi. The last of your father you will do, he was a murderer from the beginning. Sabi ni Jesus Christ, kayo ay sa inyong amang diablo. In other words, mga kapatid, during those times, during the ministry ni Jesus Christ, tatlo po yung tinitingnan nilang pinaglalaban-laban ng Father. Heavenly Father, which is, yun ang pinaniwalaan ng two tribes, kasi nahati yung mga Hudyo. Abraham's bosom, which is the entire Israel, or the Abraham seed, and then the Pharisees, which is the devil's mixed breed sila. Hindi sila totoong mga Hudyo, nagpapanggap silang Hudyo. Okay? So kaya, sa Luke 16, ang nangyari, merong comparison. Sa Luke 16, merong comparison between hell and the Abraham's bosom. Ang hell is the literal fire outside Jerusalem na merong nasusunog doon, literal na mga bodies, while the Abraham's bosom, sila itong naka-benefit ng blessing ni Abraham. Ibig sabihin, kapag ikaw ay Hudyo, secured na ang iyong posisyon doon sa Panginoon. Pag if you are not pure na Hudyo, you are destined doon sa fire outside Jerusalem. So in other words, mga kapatid, ginamit ang figures of speech na Abraham's bosom, hindi siya literal na place. Hindi siya literal na place na paradise. Ang sabi ng iba, paradise daw yon. Kaya nung nag-resurrect si Jesus Christ, ang Abraham's bosom ay nilipat doon sa naging hell. Kasi nag-enlarge daw yung hell hanggang sa yung Abraham's bosom na sakop na ng hell. That is merely a self-interpretation. Abraham's bosom is a figures of speech na galing sila sa seed of Abraham. Ang rich man, kaya napunta siya doon sa hell, sa fire na literal na fire, because hindi siya galing doon sa lahi ng Hudyo. Galing siya doon sa mixed breed, ibang lahi. So that is how we interpret the Bible. Ang nangyayari kasi, ang ginagawa ngayon, nakakita lang sila ng hell, ininterpret nila na ito na nga yung hell na ang tao ay, pag hindi siya tumanggap sa Panginoon, sabi nila, pag hindi daw siya ligtas, mapupunta siya sa hell. Pero yung rich man, napunta ng langit. Well, ang Abraham's bosom, hindi yung langit. Okay? Ang Abraham's bosom is a figures of speech na galing siya sa seed mismo ng Abraham. So in understanding Luke 16, you have to understand the figures of speech na ginamit. Hindi siya yung pag gusto lang tayo ng interpret. Porket nakakita ng hell, impyerno na yon, mapupunta na sa impyerno ang taong masama, mapupunta na sa langit ang taong mabuti. Kaya ininterpret yun ng mga Greeks, ininterpret ng mga Romans, hanggang ngayon, ang naabutan nating interpretation ay galing po yan sa mga Romans. No? Kapag masama ka, pupunta ka ng impyerno. Kapag mabuti ka, pupunta ka ng langit.
So, kinategorize nila ang salvation as being good and being bad. Di ba? Sa panahon, kung titingnan mo ang salvation, ang hinahanap ni Jesus Christ, yung mga bad people. Kausap niya yung mga publicans. Kausap niya yung babaeng may maraming asawa. Yung 5 asawa. Kausap ni Jesus Christ, mga makasalanan, sinners. Pero ang mga Hudyo, ang kausap nila, they're thinking that they are righteous. They're thinking that they're sinless. They don't call themselves sinners. They call themselves high priest. They call themselves holy. They call themselves righteous, mga kapatid. So, kabaliktaran yun. Kabaliktaran yun. Kasi that is the problem of interpreting the scripture. Okay? So, yan ay mga isa sa mga figures of speech na gagamitin natin in the next few weeks na ating pag-aaral about how to understand the Bible using the figures of speech. Okay? So, ang failure kadalasan, mga kapatid, ang failure kadalasan ng mga nag-aaral ng Bible ay hindi nila naintindihan ang role ng figures, similitude, types, and shadows in the Bible. Ini-interpret lang nila ang Bible into their own understanding. So the next Sundays, mga kapatid, I can guarantee you every Sunday na po tayo dahil wala akong ibang schedule na event. We will run through all these at ipapakita ko sa inyo ang paano ginamit ang mga figures of speech, mga kapatid, sa Bible for the sake of understanding interpretations. And then we will go into parable, we will go into numbers. So all these things are being used by God para maintindihan natin ang message. Now, kung ikaw sa kalagayan ng mga Hudyo noon, bago pa dumating ang mga Grecians sa mga Romano, kung kausap ka ni Jesus Christ tungkol sa parables, maiintindihan mo kaagad. Kasi walang ibang interpretation. Para sa Bible po natin ngayon, pag binasa mo yan na wala sa interpretation, na wala kang kailangang scholars na mag-interpret yan or Greeks of Hebrew or Hebrews, mas madali mo siyang maunawaan. Ang tanging confusion, kaya maraming Christians ngayon hindi nagbabasa ng Bible kasi sasabihin nila, hindi nila naintindihan ng Bible. That is wrong. Ang reason talaga dyan, mga kapatid, kasi nag-aantay ka na merong mag-i-interpret sa'yo. Can you relate to that, mga kapatid? Nag-aantay tayo na merong mag-i-interpret kaya hindi natin naintindihan ng Bible kasi nag-aantay tayo na may taong mag-i-interpret sa atin. So ang sistema, nangyari, nakadepende tayo sa nagtuturo sa atin. Kaya hindi tayo nag-aaral personally. Hindi tayo nag-aaral na mag-isa. Kasi nakadepende tayo na merong magpapaliwanag sa atin galing sa interpretation na nagtuturo. That is very wrong. Kasi ang Bible, binigay sa atin nga, sabi nga natin sa introduction kanina, God has given us the scripture not to confuse us, but for us to understand. So, sa next meetings natin, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo ang figures of speech, nandyan lang talaga siya sa loob ng Bible. It's either halimbawa, ito yung meaning, okay? Like for example na lang is yung Abraham's bosom, tsaka yung rich man. Huwag mo siyang basahin ng direkta ng Luke 16. Basahin mo ang background ng context. Kasi ang meaning ng interpretation ng figures of speech na yun, nandun lang siya sa loob. Nandun lang siya sa loob ng context. Hindi siya mawawala. And then magkakaroon tayo ng exercise niyan next Sundays, how to understand that, mga kapatid. At I can guarantee you, you will enjoy the Bible without relying on Hebrews and Greeks. Okay? So kung ito ang ating premise, 'di ba? Kung ang Diyos nagbibigay ng Bible, dapat binibigyan niya tayo ng Bible na hindi tayo ma-confuse. Which is tama naman, no? Binigay ng Diyos sa atin ng Bible for us to understand Him. Kanino ang problema?
nagkakaroon lang ng kaguluhan sa kaisipan, nagkakaroon lang ng kaguluhan, mga misunderstanding, it is because marami pong lumabas ng mga interpreters of the Bible. And sadly, we are under the consequence ng interpretation na yun. Masalamat na lang tayo sa Panginoon na lumabas tayo sa ganong sistema. So we will discuss that on Sundays, mga kapatid. Kasi ngayon overview lang naman para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng figures of speech. If we will run to the internal evidence, mga kapatid, at paano siya inaaral, paano siya binabasa ang Bible kapag naka-encounter ka ng parable, ng figures of speech, mas madali mo siyang maintindihan ngayon na hindi mo kailangan ng scholars. Just how it is being said, how it is being explained po sa Bible. Okay? So hindi ko ma-discuss sa inyo 'yan pa isa-isa ngayon. It's going to be kasi ituturo ko sa inyo, mamatid, yung repetition, amplification, description, interposition, and reasoning. Nakaposisyon ang parable. Hindi siya basta-basta nilagay lang basta-basta dyan na sinalpak. Nakaposisyon siya. It's either nandun siya sa gitna o ay nasa harapan siya. Tapos, makikita mo, nung inilagay mapapansin nyo sa panahon ni Jesus Christ, sa Matthew, Mark, Luke, and John, kahit nakalagay na siya sa isang verse, sa isang chapter, pagbasa mo sa isang book, nakaibang posisyon na naman siya. Pero yung meaning niya nandun. Okay? By way of positioning and reasoning and description. Paano siya describe? So, explain ko yan sa inyo, mga in the next Sundays. Kasi gusto ko isa-isa. Gusto ko muna yung unti-unti lang, no? Hindi natin isasalpak sa isang sa isang meeting para makuha talaga natin. Any comments, mga kapatid? Hello. Okay. So, isa sa mga pag-aralan natin yung repetition, amplification, reasoning, then sense, yung person, subject, matter. Ay, sorry bro, sorry. No comment po, Pastor. Sorry. Okay. So, yan yung ating aralin. I can guarantee you, mga may enjoy yung pag-study sa Bible kasi hindi naman talaga boring ang Bible eh. Sinasabi lang nila ng mga simbahan na boring ang Bible, hindi mo maintindihan. Kasi once na maintindihan mo ang Bible, mababago talaga ang isip ng tao. Mababago talaga yung principle mo. Katulad sa Katoliko, di ba? Sinasabi sa atin na, huwag kayo magbasa ng Bible kasi mababaliw kayo. Tinatakot tayo. Kasi ang Bible is actually the Bible, especially the King James Bible, is the most or the easiest book to understand. Okay. Right? Any comments, Muhammad? So kaya kapag yung tungkol sa hell na lang basic example na lang yung Abraham's bosom eh. Ang daming nagkakamali dyan sa interpretation na yan. Ginawa nilang paradise yan. Ginawa nilang heaven or hell na description. Ang Abraham's bosom is a description ng heaven. Ang hell is a description ng judgment ng mga makasalanan, which is ang layo, no? Ang layo ng kung i-interpret mo sa ganun. Kaya tingnan nyo, ang daming na damage sa isang chapter lang ng Luke chapter 16, ang daming na damage ng mga pananampalataya hanggang ngayon. Ang daming naniniwala dyan because of the wrong interpretation. Diba? Ayan, pag Luke 16, sabi ni Brother Ren, pag Luke 16, hindi siya magamit pang soul win. Hirap i-interpret. I agree. Tama. Kasi pag gagamitin mo yung Luke 16 as soul winning, tapos pag naka-encounter ka pa ng tao talagang logical na tao, ibabalik sa atin yung question, anong kasalanan? Meron akong soul winning yan before, bro, na ginamit ko yung Luke 16. Nagtanong siya sa akin, bakit napunta ng impyerno yung mayaman? Wala naman siyang ginawa dyan.
Wala namang record na nagkasala siya, mayaman lang naman siya. Sabi niya, ito pang ang pulubi. Alam mo naman, sabi niya, alam natin ang mga pulubi ay logical yung kanyang argument eh. Alam natin ang mga pulubi para lang makakain sila, talagang gagawa sila ng paraan. Ganun, ganun, di ba? So, I mean, logical thinking ng tao. Sabi niya, bakit siya mapupunta ng impyerno? Dapat ang mapunta ng impyerno, yung pulubi. Kasi alam mo naman pulubi na maraming kalokohan yan para lang mabuhay. Yung mga mayayaman, na mayaman lang naman sila eh. So, kaya paano natin magamit ang Luke 16, mga kapatid, as soul winning? At sasabihin natin na ang hell ay fire, tapos yung Abraham's bosom ay heaven. Hindi mo talaga siya magagamit. Sabi ni Sister Andrea, kaya madaming tao ang lost about sa hell dahil sa failure to understand the figures of speech. Totoo yon. Totoo yon. Kasi, a failure talaga yan eh, sa pag-understand ng figures of speech niyang ginagamit. No, kahit nga hindi Bible eh, sa college na lang eh, ginagamit natin ang figures of speech. So we understand that the figures of speech is not the literal interpretation itself, but to aid the meaning, no? I-aid lang yung meaning. So, ang problema, figures of speech na nga ang ginamit, ininterpret pa. Ininterpret pa. So, yan. Mahirap mga kapatid, no, na huwag tayong basta-basta nagtitiwala sa mga nagtuturo sa atin. Hindi porket Word of God ang dala na nilang katotohanan. You have to be keen observer sa mga nagtuturo. Baka mamaya, interpretation na niya yun. So, ang thinking, ang ganda nga ng feedback kanina ni JP nung umatin sila ni Sir AJ kanina umaga. Ang ganda ng feedback niya, sabi niya, ngayon lang siya naka-attend ng church na purely ang tao dadalhin doon sa Word of God. Kasi talagang Word of God naman talaga yung ginamit natin. Gumamit lang tayo ng konting illustration pero dinala natin ang tao sa Word of God. Ang nangyayari ngayon, dinadala ang tao sa palayo sa Word of God eh. Tapos, ini-impress tayo sa kanilang Greek and meanings. Totoo yun, sabi ni Sir Andrea. So, yan ang understanding. Kaya, marami nang nakipagdebate sa akin tungkol sa hell, mga kapatid. Wala silang ibang tungtungan. Wala silang ibang dinadayo kundi Luke 16. And they cannot even prove it. They cannot even prove Luke 16 as the proof of man going to hell or going to heaven. You have any comments, mga kapatid? Kahit ano lang, kahit i-type lang. Salamat sa comment, Brother Ren, Sister Andrea. So, yun ang kailangan nating bantayan. Kasi tayo pong mga believers, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi lang pastor. Okay? Anyone can understand the Bible. Okay? So, next Sunday, mga kapatid, ayan, sabi ni Sister Margie, blessing pastor yung kausap ko kanina, hindi naman daw naniniwala sa rebulto, no choice daw siya, walang pupuntahan na simbahan. Kaya sabi ko, try niya makinig sa page natin. Amen. Thank you, Sister Margie. Maganda rin yung testimony mo kanina, Sister Margie, yung tungkol sa alam niyo mga din, maganda din yung, thank you, Sister Margie, no? Maganda rin yung approach na ganyan. Yung bang, ah, hindi man natin kontrahin, no? Hindi man natin kontrahin ang kanilang paniniwala. Hindi man natin talagang direktang kasi may insulto naman sila. Pero binibigyan natin sila ng another taste of something na hindi nila naririnig. Ibig sabihin, bibigyan mo sila ng isang bagay na magpapagulo sa kanilang kaisipan, no? Na iba yung message na kanilang naririnig, no? Mga batid. So maganda yung approach na ganyan kasi binibigyan natin sila ng another option to hear another thing. Kasi bata pa lang tayo, for example, sa hell na lang. Bata pa lang tayo, alam na natin yung tungkol sa hell eh. Alam na natin yan eh. So until such time na may nag-open sa ating kaisipan na ano ang hell ng Biblia at ano ang hindi. Ano yung hell na
ipinasa lang sa atin. So, kaya ako na-change ang mind ko tungkol sa hell, dahil sa ano? Dahil sa may nag-share sa akin kaibigan na tungkol sa hell. Tinanong lang niya ako, isa lang ang tanong niya sa akin na nagpagulo ng isip ko. Sabi niya sa akin, ano ang hell na alam mo na nakasanayan mo na hindi mo nakita sa Biblia? Sabi ko, parang gulo ng tanong mo lang. Ano ang hell? So, siyempre, dinescribe ko, pag isang tao hindi tumanggap sa Panginoon, mapupunta siya sa impyerno, at maglalangoy-langoy siya doon day and night. Kasi yun naman ang tinuro sa atin Kasi una niya muna tinanong sa akin kung ano yung hell na alam ko. Pag hindi siya tumanggap, hindi niya pinapapasok si Kristo sa puso niya, lalangoy siya sa impyerno at nagnganganit ang kanyang ngipin. Sabi niya, yan ba yung hell na alam mo? Oo, yan ang hell na alam ko. Sabi ko, sabi niya, okay, bibigyan kita ng another question. So, ano yung another question? Dahil in-explain mo kung ano yung hell na alam mo, i-explain ko sa iyo na yung hell na alam mo, yan ay hindi tinuro ng Biblia. Sabi ko, anong ibig sabihin mo? Una, sabi niya, may verse ka ba na may papatunay na pag ang tao hindi tumanggap sa Panginoon, lalangoy-langoy siya sa impyerno ng day and night? Wala na, sukol na ako. Wala man ako may bibigay na verse. Sabi ko, Luke 16. Sabi niya, sige, puntahan natin ang Luke 16. Pinuntahan namin ang Luke 16. Very relax lang yung question niya. Sabi niya, yan ba si Lazarus? Tumanggap ba sa Panginoon yan? Kaya napunta siya ng langit? Napaisip ako ng gusto Sabi ko, ano? So naggulo ang isip ko, Abraham's bosom, ano ba to? Ba't hindi to langit? Ano ba to? Naguluhan ako. Bakit sila nag-uusap? Kung langit at impyerno ito, bakit makalapit lang sila, nag-uusap lang sila ng dalawa? So doon naggulo yung isip ko kasi merong taong matapang na nagbigay sa akin ng mensahe na hindi ko nakasanayang marinig. So yun ang ating trabaho, mga kapatid. So okay lang yan na hindi naman talaga tayo mag-expect na maniniwala siya dyan, pero at least binigyan mo siya ng palaisipan. So ganun siya. Ganun ang approach natin. Kasi lahat yan, no? The secret things belongs to God daw yung sagot ng iba pag di kaya may, ganun na. Ganun ang interpretation ng iba. Hindi na natin masagot yan. Secret things belongs to the Lord. Actually, alibay lang yan. Alibay lang talaga yun, no? Di ba, Brother Ren? Ang dami na, di Brother Ren na encounter na ganyan secret things belongs to the Lord. Well, di ba, wala. Noon, ang Hindi nila alam talaga yung sakot, pastor. Kasi gaya-gaya lang sila sa mga pastor-pastor nila totoo yon. Kaya, kung ano yun yung sinasabi natin kanina na kaya maraming Christians hindi nag-aaral ng Bible kasi naghahanap sila ng mag-i-interpret sa kanila sa Bible. Kaya nasanay sila na ang mag-i-interpret ay pastor o preachers o teachers, kaya gaya-gaya. Totoo yun. Gaya-gaya. Kaya pagka tinanong mo na, ang Diyos lang nakakaalam niyan, hindi na natin alam yan. Hindi ang Diyos, ni-reveal na niya lahat Kompleto na yung Bible ngayon Nandiyan na lahat yan. Wala nang secret ng Diyos na hindi niya sinasabi sa kanyang aklat. Sinabi na niya lahat yan. And then si Apostol Pablo ang ginamit niya dyan, mga kapatid, na may reveal lahat. Okay? So, ayan, pinagbawalan din sila ng mga pastor na mag-connect sa ibang preachers na nag-aaral ng Bible kasi takot na tanongin ng members. Totoo yun. Agree ako dyan, mga kapatid. Kaya, marami talagang ako lang, sa totoo lang, maraming mga nagsasabi sa akin na huwag kayo mag-fellowship din kay Pios. Iba doktrina niyan. Hindi na yan naniniwala sa hell. Pero mo, ganyan ang akusasyon nila sa akin. Hindi na yan naniniwala sa hell. Ngayon, ibabalik ko lang yung tanong, ano ba ang hell ang pinag-uusapan natin dito? Kasi kung ang hell na tinuturo mo at nakasanayan mo, hindi talaga ako naniniwala dyan. Kasi hindi naman yan ang nasa Bible. Pero puntahan natin kung ano yung hell na nasa Bible. Kasi
titiyakin ko sa iyo, yung hell na nasa Bible, hindi yan yung hell na nasa isip mo. Hindi yan yung hell na nakasanayan. Diba? Eh, sabi ni Brother Ren, may iba pa, pagbago daw yung turo, huwag pakinggan kasi most probably mali daw at bago. Di ba? Hindi masama mga kapatid na mag-explore tayo sa Bible kasi ang Bible kasi is malawak yun eh. Ako hindi naman lahat alam ko sa Bible. Kaya nag-aaral ako. Marami akong mga nadidiscover sa Bible talaga mga kapatid. Kaya pagka ganito may class tayo, na-explain ko yung natutunan ko pagka nag-uusap-usap tayo. For example ay pagka may pagkakataon na, halimbawa si Brother Ren, magkasama kami doon sa Negros, kaya sa maiksing panahon, nadidiscuss namin ang mga hindi ko nadidiscuss. Nagkakaroon po ng iron sharpened iron. Kasi maganda, nakakatuwa yan mga kapatid, no, na talagang nag-aaral tayo pareho. So, ako naman, ang setup ng ating study ngayon, hindi ito yung bultuhan. Hindi katulad dati ng bultuhan na hindi mo naman maunawaan. So, sa atin is, dahan-dahan, sabay-sabay tayong mag-aral. Wala namang mas matalino sa atin dito, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pinakamatalino sa lahat. Kaya nagre-rely lang tayo sa kung anong nilalaman ng aklat. Kaya nga, nag-decide tayo mga kapatid na ituturo ko itong figures of speech kasi nga dahil nga sa makukuliit ng mga pastor nakipagdebate sa akin tungkol sa hell, tungkol sa Abraham's bosom, ginawang langit at hell. Ang problema, ang failure, hindi nila kasi naintindihan ng figures of speech. Okay? Figures nga eh. Hindi nga siya talaga totoong, alam mo, pag gumawa ka ng miniatures ng bahay, diba, gumawa ka ng miniature, yung building, miniature, pwede mo ba siyang titirhan? Hindi siya pwedeng titirhan kasi miniature nga lang siya eh. Figure nga lang siya ng literal eh. Di ba? So ginawa, ganun eh. Ganun ang mga simbahan confused. Blessed tayo if may preacher na nagtuturo ng truths from the Bible kasi yun ang tinutukoy na famine sa Mulungan. Amen. Indeed, I agree with that mga kapatid. Kung meron pong nagtuturo sa atin, blessed tayo mga kapatid. Blessed tayo. Okay? Mas blessed pa nga kayo sa akin eh, mga kapatid. Eh. Walang nagtuturo sa akin. mas blessed pa nga kayo, may nagtuturo eh. Ako walang nagtuturo. Nag-aaral ako para turuan kayo. Pero ang nagtuturo sa aking sarili, mga kapatid, is Holy Spirit. At the same time, ako natututo din ako sa sarili kong turo. Akala nyo ba kailangan natututo mga kapatid sa pag-aaral? Ako din natututo. Kaya pagka may inaral ako na na-discover ako mga sa Bible, sinishare ko sa inyo kasi ako una muna ang natuto dyan. Kasi hindi ko isi-share sa inyo kung hindi ko naman sigurado at hindi ko natutunan. Okay? So Amen. how I wish mga kapatid na kaya sa family camp natin, excited ako na magsama-sama. Yun ay hindi formal na event, yun ay hindi formal na activities. Nandun lang tayo mag-uusap, mag-share ng doctrines, uh, mag-question and answer, let's talk about the Bible and then let's have fellowship. Ganun mga kapatid. So, any comments, mga kapatid, gusto nyo mag-comment, gusto nyo mag-share ng something, nakuha po ba natin yung figures of speech, yung importance niya, mga kapatid, gusto kong mag-comment kayo o mag-heart kayo kung nakuha nyo ang ibig sabihin ng gaano ka-importante yung mga figures of speech na yun sa Bible. Naguluhan ba kayo? Pwede naman kayong mag-comment sa akin, mag-question ako. Medyo magulo, Brother Arnel, yung paliwanag mo. Pwede naman kayong mag-ano. Okay? So, kasi ayaw kumama din na agree lang kayo ng agree. Napagdaanan namin ni Brother Ren yan na may mga nagtuturo sa amin dati talagang napakagaling kung magsalita. Pero mahirap kung agree ka all the time. Di ba, Brother Ren? Mahirap kung mag-agree tayo all the time lang. Tangulan tayo ng tango. We have to be critical thinker. Ako okay lang sa akin yon na hindi kayo mag-agree. Ibig sabihin, nag-aaral talaga kayo mga kapatid, personally. So, anyone mga kapatid na gustong mag-share. So hopefully,
hopefully naibigay ko sa inyo yung overview mga kapatid. Okay, ulitin ko lang ha para mag-recall sa mind ninyo yung shinare ko kanina. So yes, mga kapatid, ito yon. So yung types and shadows, figures, similitude, numbers, and parables, yun yung mga overviews na pinag-aralan natin kanina. So next meeting mga kapatid, i-share ko na mismo sa inyo yung paggamit nun. Yung repetition, amplification, interposition, at saka yung reasoning. Like for example, sa parable, nang binanggit ang parable, ang meaning niya nandun lang talaga siya. Maa-amaze kayo mga kapatid, paano siya isinalpak ng Bible? Paano siya inilagay ng Diyos doon? ng position niya ng parable. At hello Sister Lolita, hello sis, kamusta? So, maa-amaze tayo kasi mga kapatid, ang ipakita ko rin sa inyo mga kapatid yung numbers. Talagang ang ganda ng study na ito mga kapatid kasi itong study na ito, makikita mo kung paano nilagay ng Diyos ang kanyang salita into a perfect design. Perfect talaga yung pagkalagay, perfect ang pagkasulat. Like itong sa next meeting, i-discuss ko sa inyo ang repetition, amplification, description, interposition, and reasoning. Tapos yung sense, yung persons, yung subject matter. Okay? So, hopefully mga kapatid, kung may time kayo noon, attend kayo kasi talagang grabe yung perfect talaga ang King James Bible. I can guarantee you, perfect talaga. Bakit sinabi ng Diyos na perfect ang kanyang salita? Kasi perfect ang pagka-arrange, perfect ang pagkalagay, perfect ang subject matter, perfect ang positioning ng verse. Okay? Hindi siya basta-basta nilagay lang dyan. Okay? So, yun po yung ating i-discuss na next meetings, mga kapatid. So, how to understand really the figures of speech, the types, and the shadows for the sake of Sister Lolita, no? Ipakita ko lang ulit ang screen. Okay. So, ito na yung na-discuss natin, Sister Lolita. Anyway, may recording naman to sis. Mamaya ipapasend ko sa inyo yung recording. Yung types, yung shadows, yung figures, yung similitude, yung numbers, and parables. Naka-arrange siya talaga perfectly sa Bible. Okay? Yan ang i-discuss ko sa inyo mga sa next nating meeting. Okay? So, importante yon. Importante, bakit inaaral natin to Brother Arnel? It's very important to understand the structure ng Panginoon. So, ipapakita ko rin sa by the way, mga kapatid, by the way, no? Ang arrangement ng Bible ngayon na nasa ating hand, dumaan lang siya sa canon. Dumaan lang siya sa pag-authorize ng arrangement. Pero hindi yan yung pagkasunod-sunod. For example, originally, ang unang book talaga ay hindi Book of Genesis, but the Book of Job. Ang Book of Job, yun ang pinakaunang libro, hindi ang Book of Genesis. Okay? So, madidiscuss ko din sa inyo yan. Bakit ko i-discuss sa inyo ang pagka-arrange ng Bible para makita natin kung paano nilagay ng Diyos sa posisyon ang figures of speech, ang shadows, and similitudes. Magka-align lahat yan. Magka-connect lahat yan, mga kapatid. So, pati yung interpretation ng prophecy, pati yung interpretation ng scriptures, nandiyon lang talaga lahat sa Bible. Wala kang ibang
scholars na pagbabatayan, wala kang ibang Greeks and Hebrews. Okay? Huwag kayong magtiwala sa Greeks and Hebrews, although hindi masama ang Greeks and Hebrews, pero huwag kayong magtiwala kasi nga, ini-interpret na nila ang Bible. Once na i-interpret mo ang Bible, mga kapatid, mawawala yung structure ng Diyos. Literally, ang mundo, kaya nagkakagulo, hanggang ngayon, kaya nagkakagulo, it is the fruit of wrong interpretation of the Bible, especially sa prophecy. Okay? Kaya nagkandagulo-gulo ang mga mundo, kaya nagkandagulo-gulo itong mga bansa, di ba? Kaya nagkakandagulo-gulo ang Israel, nagkagulo ang Russia, yung Ukraine, dahil sa interpretation nila sa Bible. Bunga yan ng interpretation ng Bible. Okay? They're trying to confuse people. Yan ang trabaho ng devil eh. To confuse people against the truth. Di ba? Katulad na lang yung science, katulad na lang yung mga technologies, katulad na lang yung mga naabutan nating, di ba? Ang daming mga confusions in the world ngayon. Ngayon, when you understand the full explanation ng figures, shadows, types, mga kapatid, I can guarantee you, mga kapatid, hindi ka basta-basta madideceive. Okay? So, again, ulitin ko, mga kapatid, bago ako mag-end, the reason why maraming mga believers hindi nag-aaral ng Bible kasi nag-aantay sila na mayroong mag-i-interpret sa kanila for them to understand the Bible. Now, masakit man po itong sabihin, mga kapatid, kung nag-aantay ka na may mag-i-explain sa'yo sa Bible, kung mag-aantay ka na mayroong mag-i-interpret sa'yo sa Bible, I can tell you, you are an ignorant Christian. Kung nag-aantay ka pa ng mag-i-interpret for you to understand the Bible, hindi po. Ang Bible ay binigay ng Panginoon yan. God is not the author of confusion, but of peace. So, how I wish madidiscuss natin lahat ngayon, pero discuss po natin yung overview kanina. Sa next meetings natin, mga kapatid, i-discuss na po natin yung paano yung pagka-arrange, yung pagkasabi mismo ng Panginoon, yung language, yung dynamic, yung pagka-arrange ng words, pagka-arrange ng parables, pagkalagay sa parables. Kaya mapapansin ninyo, kanina, sinabi ko natin ito kanina, mapapansin ninyo ang parables, mapapansin ninyo na ang parables, para siyang paulit-ulit na sinabi, pero parehas ang audience, pero magkaiba ang deliberation. Delivery ng parable, yung approach. Kasi dahil yan sa positioning and reasoning ng scripture. So yan po yung ating aaralin po sa next meetings. I hope aabangan po natin yan. Okay? So again, that is how I study the Bible now. Kaya na-enjoy ko yung Bible kasi nandun ka na sa understanding talaga. Purpose naman talaga ng Panginoon sa Bible is you have to understand it, mga kapatid. Any questions? Do you have any questions to raise, mga kapatid? Tatahimik tayo ngayon. Hello, Sister Lolita. Kamusta? Hello, good morning. Morning, sis. Hello sa Ginoo, pero lahat lawas. Masama may pakiramdam mo. Oh, kasi ano ba dyan ngayon? Winter? Winter. Medyo Wala. malamig na, no? Super lamig gihapon. Kay alam mo na, gusto imbes na spring, ginatabunan nila ang grabe ang spray din to cover the sun. Ay, Kaya yan ang ah, post na malamig, super lamig pa rin, parang winter. tapos may mga chemical yan na Oo. i-spray. Kaya ang dami nagkaka-cancer sa UK. Grabe. Tapos ayun na, marami dito
Itong mga bulag pa rin, naniniwala pa rin COVID-19, COVID. Ay, Ay, meron pa rin kawawa. dyan. Ay, dami ditong naniniwala pa rin sa COVID. With all the injection na sila, pero sila yung nagkakasakit nga. Kasi Totoo yan. ang iniinom din, yung hindi rin nila tinitingnan yung ano yung kinakain nila, agad lang naniniwala na virus agad, virus. Pero hindi sila without thinking na yung kinakain pala nila is yun ang nakakapagpasakit. Totoo. Kaya, Yung event namin, maganda rin yung nagturo doon sa event namin. Tinuro niya yung like meron siyang tinuro doon na huwag mong inumin ang prutas. Kainin mo. Meron siyang ganung turo eh. Kasi ang ginagawa ngayon, ine-extract ang prutas pero may mga chemicals. Hindi naman talaga yes, siya totoong mga prutas yan eh. Yung mga hindi na, juice, pineapple juice, mga ano. ang Hindi. dami na. Pero alam mo, salamat din sa technology no, itong internet. Talagang ginamit ng Diyos na Oo. marami na nag-e-expose sa trabaho nitong mga globalist, no? Ng mga big pharma, big corporation, ng mga gumagawa ng ano, na-expose din sila tapos marami na ring mga biochemist na ini-explain nila kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan. At least Mm, ginagamit ng Diyos ba na ito para totoo. malaman ng talaga yung nangyayari sa loob ng katawan natin, ano yung dapat kainin, ano yung nakakapag-cause talaga ng sakit. Totoo Yun. yan. Mm. Totoo yan. Kaya Wala pag akong may mga... kagaya ng mga gamot-gamot na yan. Paracetamol. Dahil ako noon, tubig ko noon, Coke. Hindi ko alam bakit Mm, every day halos sumasakit ulo ko noon. Nag-start lang yan nung pumunta ako ng Malaysia, nagtatrabaho ako sa Malaysia. Halos every week, nagtataka ang employer ko, bakit ka every week sumasakit yung ulo mo? Wala lang din sa akin, yun pala yun. Ngayon ko lang na-realize na yung marami na nga akong nakita ng explanation, no. Grabe ako sa kanin, less mm, ako sa ulam, more mm. on carbohydrates talaga ako, tapos more on coke pa. Kaya yun pala yung cause ng sakit ng ulo ko. Tapos kung makainom ako ng paracetamol, grabe, parang ubusin ko yung Kaya nga. isang migraine yun. Kasi sa sakit ng ulo, yun Totoo. pala. Tapos, well, hindi ko alam kasi ang tinitira pala ng paracetamol is liver. So, Mm. ngayon, nararamdaman na sakit. Pero sa awa ng Diyos, nakakapag-fasting ako, nag-intermittent fasting ako. Siguro nakakatulong talaga yun na makarecover kahit Mm. pa yung liver ko. Kasi dami ko Saka yung nang mm, water therapy talaga din. ako Malaking bagay. meron na akong early morning kasama na rin si Hailey. Yun nga, lemon juice, lemon nga squeeze, Totoo. half lang kami ni Hailey. Yun na yung vitamin C namin, tapos nilalagyan ko ng cayenne pepper yung sa akin. Kasi Mm. blood thinning, so yung high blood pressure, o yung mga blood pressure, i-normalize niya yung ano ng heart mo, ay yung sa heart mo, yung pang heart din yun eh. Ino-normalize niya kung may mga diabetes sa circulation ng blood mo. Kasi ako marami na akong varicose veins dahil yun na nga, poor blood circulation ako. Ayun. Mm. Totoo yan. Maganda rin talaga naman yun na ah, although nakikita natin talaga yung big help, big help ang Mm, mga informations kasi ah, kapag mayroong mga ganyang information, alam natin na ang mundo, basura talaga binibigay. Pero ang Diyos nagbibigay talaga din siya ng wisdom sa tao to destroy the wisdom of man. mhm. Katulad niyang ganyang may mga doctors din na kumukontra doon sa ah,
mga evil doctors, sabihin na natin evil doctors. May mga good doctors din talaga na tumutulong na magbigay ng information paano tayo maging stay healthy, no? Yung ganyan, katulad yung mga natural talaga, no? Iinumin mo instead na mag-take ka ng mga vitamins na gamot, mga ganyan, mga talagang Yan, yan pa isa, brother. mm, Nalaman ko na ito palang binibili ng mga vitamins natin. Nako, ang iba wala talaga pala yan. Puro lang yan totoo. filler. Walang, kaya pala, kasi nga mahilig ako no. So sabi ko, dagdag pa yan na nakakasira ng liver. Kaya Totoo. ngayon, wala na talaga akong tinitake na mga, ano, na mga binibiling kagaya dito, may mga Holland and Barrett, yan. Wala pala, puro filler lang yan. Naku, kung lagyan man, konting-konti lang talaga. So wala pa ring effect sa atin. Kaya ang Sa blessing ang blessing ngayon, ako meron din talaga akong realization na kasi talagang ah, minsan kasi tayo mga tao kailangan natin ng information, kailangan natin na may magsasabi ng information para talagang matuto tayo. Kasi ang application kasi natin sa buhay hindi lang naman siya spiritual eh. Balance din talaga ang Diyos. Kasi kung ating physical apektado, yes, di ba? Apektado din talagang spiritual. Talagang hindi lahat. natin hindi natin maano 'yan kasi hindi ka yung mind mo hindi gagana doon sa understanding mo sa binabasa mo. Pero Mm-mm. kung meron kang condition sa physical, which is applicable 'yon, that is the wisdom na binigay ng Diyos sa atin. So, we cannot ignore such vital informations na binibigay sa atin. So, yung natutunan namin yung low carb, yung mga ganyan, yung mga talagang malaking tulong yan na you're not going to ignore our health kasi mga kapatid, kung maayos ang health natin, maayos ang paglilingkod natin sa Panginoon. Agree ako talaga diyan. Yes. Kasi kung kagaya dyan, minsan may mga believers na mahina pa rin yung faith, di ba? Pagka nagkasakit lang, nagtatanong ka agad, bakit Lord? Ganun. Oo. Di ba? Sa Diyos, pero hindi tinitingnan, ano ba yung kinakain mo? Ano ba yung pinapasok mo sa katawan mo? Ganon. Totoo. Ano yung Totoo yan. langhap natin sa labas? Mm. Kasi ako nung pumasok ako cleaning dito, sakit ako ng sakit eh. Kasi pala yung chemicals na ginagamit ko, kasi naisip ko yung, nandyan pa ako sa Davao, yun din yung grabe ako gumamit ng chemical sa bahay. Kung maglaba ako, hindi ko ginagamit yung washing machine, naglalaba ako kamay. Halos Mm. isang bote ng Sunrox, inuubos ko. Isang labahan, nasa loob pa ako ng kwarto, nagtataka ako, few days, para akong paralyzed. Hindi na ako makatayo. Kasi nalalanghap. Oh, oh, nalalanghap ko. Yun din yung nagtrabaho ko dito cleaning. Nalalanghap ko Mm. yung chemicals. Aba, ilang araw lang, wala na, sakit na naman ako. Halos di ako makabangon. Ayun. Kaya umalis ako pagiging cleaning, nag-carer na lang talaga ako. Pero sa Kaya bigat din ng mga, no, yun din. Kasi nga, totoo yan. marami nang may damage na sa katawan ko dahil doon sa previous lifestyle ko. So, ngayon, naghi-healing, meron pa rin akong nararamdaman. Kasi hindi naman Kaya, yan nakukuha sa isang ano lang, totoo yan. isang Kaya type. talagang 40 ah, years, more than 20 years akong abusado sa katawan ko eh. kaya nga, ganun din talaga tayo. Kaya ah, ingatan natin mga kapatid yung ating health. Okay? Kasi much less mga kapatid na talagang totoo naman yun na gusto-gusto ng mga doktor na magkasakit tayo dahil doon sila kikita eh. Sad Kaya, thing dito, ang sad thing dito ha, hindi ka agad-agad makaano ng doktor. Buti pa nga sa atin dyan, ah, kahit magbabayad ka, malalaman mo agad yung problema mo, ano? Basta may pang laboratory ka lang. Nako dito, ang hirap. Nako, grabe. May inatake na nga Pilipino dito, hindi pa binigyan ng gamot. Kaya namatay talaga, iyak ng iyak yung kasamahan ko kasi nga
Walang binigay na gamot, inatake na high blood na ano. Ayun, natuluyan. Kasi walang binigay na gamot. Grabe dito sa UK. Hindi, akala ng iba maganda dito, hindi. Hmm. Sa ano pa lang, sa ganyan pa lang ng mga doktor-doktor, wala na. Totoo. Hindi maganda Kaya dito. ang lesson na dapat matutunan natin, kasi mga kapatid, hindi naman tayo naniniwala na talaga na we are waiting for the trumpet to sound to go to heaven. Mga kapatid, ang pagkahaba talaga ng buhay natin, mga kapatid, mayroong resources ang Panginoon na 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 binibigay sa atin na maging malakas tayo. Talagang Mhm. ingatan natin. Kasi alam natin na ang devil, siyang may bigay ng sakit eh. Ang devil primarily, lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, siya talaga ang plot ng lahat ng may sakit, mga kapatid ngayon. Kasi siya ang papasimuno ng kamatayan eh. Gusto niyang kontrahin ang plano ng Diyos talaga, mga kapatid. Pero tayo, ingatan natin yung health natin. Totoo yun, kung may ganyan. Ako, nagsisimula na ako ngayong bago ko uminom ng coffee, mag-ano muna ako ng warm water. Kaya Mhm. napapansin ko, pinapawisan ako. Pag nag-inom ako ng coffee sa umaga, hindi ako pinapawisan. Pero pag uminom muna ako ng warm water, lalabas Mhm. yung pawis. Yung Yes. pala, yung toxic sa katawan mo, yung mga toxin sa katawan mo, nilalabas niya muna Mas bago ka nasabay mag-coffee. mo ng water, mag-lemon ka. Mag-lemon Lemon, juice no? ka. Yung squeeze lang, Totoo. tapos lagyan ng cayenne pepper. Kasi Mm. yung lemon pala, kailangan pala ng gut natin na acid talaga yung nandun to help digest our food. Hindi pala yan siya masama sa katawan. Masama lang yung mga iniinom natin na natural pag sinabayan natin ng Coke, ng mga process drinks. Kaya nagiging Yes. acid. Acid. Tama. Yan, Oo. agree din Pero si Brother Larry. mag, Warm water every morning. ito And si lemon. Hailey, inaano ko na talaga to ng tubig at saka yan na, maintain na namin yung vitamin C namin na from the lemon. Maganda. Nice. Nice. Yan, si Sir AJ din sabi niya totoo. Totoo po yan. Kasi mga kapatid, ah hindi naman masama na may pangarap tayo sa buhay, no? Kahit dito sa mundo. Hindi masama yan. I don't see it as na masama na para maghanap buhay tayo sa ating pamilya. Pero kung may sakit tayo, naku, wala lahat yan. Wala talaga lahat yan. Walang mag-take care sa pamilya natin, kundi tayo lang din talaga. So, ingatan Hindi natin kung... Mm-mm. hindi ganyan, pag wala dito, walang work, no pay, di ba? No work, no pay dito. So, sabi ko, ang akin lang, living tayo ano ba, yung we're still alive, less pain, yung parang living with Totoo. less pain, no Mm. pain. Awa Totoo. ng Diyos dito, hindi naman kami inuubo. Ang sa akin lang, yung inflammation ng katawan ko ang meron sa akin ngayon. Mm. Kasi ang sakit talaga. Doon na rin, kumakain na rin ako. Bumabalik ako sa high carbs eh. Minsan, napapaano ako dahil ngayon hindi na ako nakapagluto dahil ang agang umalis. So, doon ako kumakain sa care home kasi libre ang pagkain. Yun namang mga sinahalo nila, ang ginagamit nila, seed oil. Seed oil is causing inflammation in our body. Toyo. Yan. Kaya, totoo yun, mga kapatid. Ako na kanina, diniscuss din natin yung sa Old Testament, kaya ini-encourage talaga ng Panginoon na ang mga Israelites ay mag-take sila ng water. Kasi Yes. totoo na may cleansing talagang water. So, thank Di you, ba, Sister Lolita. di ba ang pagkain sa Old Testament, puro karne? Napansin niyo yun, herbs? Totoo. Herbs Yeah. and meat. Yun. Mm. Kaya, totoo yun. Thank you sa idea, Sister Lolita. Uh, Ako, to be honest, guilty din ako talaga dyan. Pero salamat sa idea din. We have to take care talaga, mga kapatid, sa ating health. Kasi, ah importante yon. Kasi, kung tayo ginagamit ng Panginoon, we have to take care our health. Kasi,
it is for our families. It is for our desire for the family. Talagang palyado yung ating katawan, yung part ng ating katawan. Hanggat meron tayong chance, no? Hanggat may time tayo na mag-heal ating katawan, mag-recover, let's do it. Para mas lalo tayong gagamitin ng Panginoon. Man. Please pray for ano pala, meron akong kasamahan sa work, isang puti. Nag-witness ako sa kanya kasi maganda yung paraan ng Diyos ba kasi sabi niya sa akin, ang pare pupunta dito. Alam mo ba yung sabi ng pare? Sabi niya, enough confessing your sin. So doon ako pumasok. Yan. Sabi ko, we sin millions but we can only confess thousands, sabi ko. So how are you going to get right with God? Ginanon ko kaagad siya. Right. Judge others so you don't be judged. Naku, sabi sa isip ko, naku, kawawa naman ito. Don't judge kaagad yung ano niya. Wala talagang alam pala tong taong to. So yun na, pinasok ko na yung kaligtasan, yung ginawa ni Jesus, hinighlight ko sa kanya. Kaya yun ang ginawa ni Jesus dahil hindi natin kayang bayaran to get right with God. Ayun, I hope, no? Kasi talagang Katoliko siya na Scottish. Sabi. Ano pangalan niya, sis? Cecilia. Cecilia. Just natanim na yung ano sa kanya, seed sa kanya. So, I hope God will open her eyes of understanding. Cecilia, no? We will pray for her. At I'm sure hindi naman babalik ang salita ng Panginoon na walang kabuluhan. Amen. Amen. So, thank you very much for that, sis, no? Cecilia. Pray natin yan. And of course, yung health din natin, yung work mo dyan, Sister Lolita, I'm sure mahirap din dyan sa ibang bansa. At before din ako mag-end, mga kapatid, ipag-pray nyo din po yung street preaching natin ngayong Thursday sa Alay Lakad. Ginagawa natin yan every year, wherein hundreds of people pumupunta sila doon sa bundok ng Antipolo. Kahit man lang makarinig sila ng Gospel of Christ, hope. Tapos yung ating family camp sa June 15 and 16. Yun po yung ating family camp, mga kapatid. Tuloy na po yun. Wala pa lang tayong final venue, pero tuloy na po yung ating family camp. Okay? So, please pray for that, mga kapatid. At salamat din sa answered prayer na yung aming mga kasamahan sa trabaho sa Bago, nakarinig sila ng gospel kaninang umaga sa pag-attend nila sa meeting kaninang morning. So, thank you very much, mga kapatid, and hope tuloy-tuloy na po ito yung ating class kasi nagkaroon kami ng event kaya napagpaliban natin. Pero mga kapatid, this time, tuloy-tuloy ito every Sunday. So, figures of speech ang ating pag-aaralan sa next Sunday. Sister Lolita, isend ko na lang sa iyo yung recording ng unang part kanina para masabayan mo. Sige po. Sige, salamat, brother. Thank you, sis. Salamat din lahat, mga kapatid. Salamat sa inyo lahat sa pag-join. At happy weekend. Bukas, trabaho na naman tayo. Ingat kayo, mga kapatid. Ingat. Straight until Friday ako. Okay. Pero sa next Sunday, sis, bakante ka? Yes, bakante ako. See you na lang sa next Sunday, sis. Okay. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat, Mama Lu, Brother Larry, Sir Margie, Sir AJ. At God bless po. God bless sa inyong lahat, mga kapatid. God bless everyone. Bye. Thank you, God bless brother. everyone. Bye.